Hello everybody, welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And for today's video, isang loan app. Medyo controversial yung pag-uusapan natin. Sabi ng loan app na to, maximum 50,000 pesos daw yung pwede niyong ipahiram. Yun yung press release niya ha. And then minimum pa na 2,000. Pero pagkatapos kong magbigay ng aking mga personal information, yung naging offer is 1,800 na lang guys. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Ilang beses ko na to siyang sinubukan and I'll tell you why later guys. So kung hindi pa subscribe to my channel. Ito po yung mga mai-expect nyo yung mga reviews sa akin, mga online loan platforms. Yung loan app na pag-uusapan natin ay walang iba kundi si, drumroll please, Mocha guys. Kasi kayo yung nag-request na silipin ko to. Guys, is under Copperstone Lending. When it comes to being legit, duda ako dito. I can't remember exactly what month ba naglabas ng Facebook post si SEC na tinanggalan po ng lisensya tong si Copperstone. Pero, until now, patuloy pa rin siya nag-ooperate. The-download pa rin siya sa Google Play Store. And may ads pa siya sa YouTube. Dami sa yung request na silipin ko daw siya kasi may iba nagsasabi na parang nagbago na siya. May iba nagsasabi na oo daw siyang natatanggap. May iba nagsasabi may kalta. Up to 4 months. Ewan ko guys. Alam niyo na wala na po si Copperstone sa list of recorded online lending platforms. Kaya questionable yung registration niya. Also, take note guys, na itong Copperstone na nagpapatakbo kay Mocha is also under CIC doon sa submitting entities. Baka mautangan nyo at hindi kayo makabayad or malate kayo, there's a possibility na lalabas po to sa credit history or credit report nyo. Kaya please proceed with caution. Sabi niya, 50,000 pesos maximum, minimum 2,000 pesos. Pero guys, pagkatapos kong mag-submit ng aking mga personal information, yung naging offer sa akin is 1,800. Which is fine kasi kung first time mo, huwag kang mag-expect na kaagad ka makaka-maximum. Okay, naiintindihan natin yan. Buo ba siyang matatanggap? Kasi may iba nagsasabi buo, may iba nagsasabi may kaltas, diba? Okay lang ba yung interest? Kaya ba natin yung hindi na lang? Okay? By the way guys, pwede akong umutang ng 1,300 at pwede akong umutang or pwede ko siyang ma-move to 1,800. Based lang yun sa offer niya at sa pagkakaintindi ko guys ha. Buo siyang matatanggap na 1,800. Palabas, pwede akong pumili from 3 terms to 4 terms tsaka sa 5 terms. At nung pinili ko yung 5 terms, yung first repayment is 1125. That's only 7 days yung first payment. Pero yung second payment mo is another 7 days. And then, so bali, every 7 days ka magbabayad. So pagkakaintindi ko is that sa Schedule 1, yung babayaran mo is 450 plus 252. And that, therefore, is 702. So, dahil na 4 payment siya or 5, times 4 siya bali sa 700 to 2,008. Sabi niya, yung last payment daw ay pwede niya na lang ililibre or give away. Pero, 90 pesos, that really doesn't make a difference. So, sa 1,008 mong uutangin, whether matanggap mo man siya ng buo or yung pinakamasaklap nito is kakaltas siya, ang laki pala ng interest niya. Ano to? 1 month lang. Kasi 7 times 4, 28 days. So, malaki yung interest ni Mocha. So, kung iti-take mo yung loan app na to, syempre mag-a-agree ka sa kanyang loan terms and agreement. Click mo ng submit, magsi-selfie ka. Ayun, may pa-survey pa siya kung satisfied ka ba or not satisfied. Bakit ka naman magsasagot nito ng satisfied kung hindi mo pa alam kung approve ka o hindi? Mga less than 1 minute, guys. Nalaman ko na, dear valued user, we regret to inform you that today's lending amount has reached its limit. Ay, may quota. So, it's not clear kung ni-reject ka or para sa akin, I'm taking it as reject. Or talagang kalokohan ng to ng system nila na may quota lang sila. And then, hindi naman niya na-indicate kung kailan daw mag-try again. Sabi niya lang, we encourage you to try again at a later date. Dito sa data safety, pwede ka mag-request na i-delete yung information. At sabi niya, pag nagpa-delete ka daw ng information and if you choose to try again, kailangan mo daw i-enter ulit yung mga details mo. So, yung mga details na hihingin niya are the basic. Now, if ever gusto niyo talagang mag-try sa loan app na to, pero guys, ang para sa akin para lang sa akin, I don't know with you, but for me, this is not okay dahil yung result niya is kalokohan, tapos mataas yung interest niya, na lumalabas na 1 month lang, pero nada-download po siya sa Google Play Store in case gusto niyo talaga. And also, do take note na proceed lang kayo with caution because this loan app is wala po doon sa list of recorded online lending platforms sa SEC that was just updated noong October 2024 lang.
And then, pero anyways, dinownload ko siya para masubukan and napakita ko sa inyo kanina kung ano yung mai-expect nyo sa loan app na to. So, after you install the app, after the logo, makikita mo ito yung parang sinasabi nyo, ito daw yung magiging possible offer niya. And then, pag-click mo ng apply, syempre, pag nag-click ka ng apply, you're like agreeing to the privacy policy, personal data collection, and disclosure policy, di ba? And then, pag-click mo ng apply, hihingi po siya ng iba't ibang permissions before ka finally mag-proceed sa pagbigay ng active mobile number mo. And then, pag-click mo ng next, magpapadala po siya ng OTP. And then, after that, hihingi na siya ng basic information that includes your permanent address, marital status, your email address, when ka daw pwede makontak, employed ka or not employed. So, kung employed yung sasabihin mo, yung hihingin niya is just your company name. Kung sasabihin mo namang not employed, then that's it. Now, optional lang daw yung Facebook, which is at least good news yan, guys. And then, just click next if you want to continue. After that, dalawang contacts. Now, I don't like na tinatawag niya pong guarantor yung contacts. Kasi hindi mo naman pwedeng tawagin guarantor yung isang tao na hindi naman pumirma ng documents na maging guarantor. So, guarantor is not the right term. Dapat contact lang or emergency contact lang. Hindi rin pwedeng tawagin co-maker. Reference lang po. Anyway, so pipiliin mo dun sa phone book mo dalawa and you can choose to add more, but bakit pa, diba? So, after that, pipili ka na po ng ID. Pwedeng UMID, pwedeng driver's license, national ID, physical, or pwede rin yung electronic po. Bongga siya. First time ako nakakita ng loan app na tumatanggap ng electronic lang. Yung Social Security ID, Passport, PhilHealth, TIN, Postal, and Voter's ID. So, ito po yung tinatanggap niya. Na pagkatapos mong picturean yung ID, guys, nakaka-capture niya yung pangalan mo, yung ID number, yung birthday, and then proceed ka na sa e-wallet or sa online bank. Itong kay Mocha, hindi mo kailangan ilagay yung sarili mong e-wallet. Pwede ka maglagay ng iba. Kasi may iba kasi, di ba, naka-lock in yung number. Ito, pwede mong palitan yung sa baba. However, pag papalitan mo siya, just make sure na tama po yung nilagay yung number para sa e-wallet. And after that, doon lalabas yung offer niya, which lumabas naman pala na over na pala siya sa quota niya. So, ano yan? Kalokohan naman yan. Ayusin nyo nga. It's like sinabi niyo pa rin reject. So, yun. Para sa akin, guys, X itong si Mocha sa akin dahil first and foremost, hindi ko siya nakita dun sa list of recorded online lending platform sa SEC na website. And you have to be very careful with this one kasi baka in case hindi ka makabayad, I don't know kung hindi lang siya na-update ni CIC, pero baka, baka submitting entity pa rin siya hanggang ngayon. So, lalabas to sa credit history mo kung sakaling magka-problema ka sa payments with Mocha. Ang laki pa ng interest niya. At pinalabas niya parang installment for 7,777 days yan. That's barely a month. Yun na lang daw yung yung fifth payment mo, which for me, it doesn't make sense. So, hindi ako sang-ayon sa mga ganitong terms kay Mocha. So, I don't know kung bakit may iba nagsasabi na nagbago siya, pero para sa akin, parang ganoon pa rin siya. There you have it, guys. Nakita nyo kung anong meron, anong mai-expect nyo kay Mocha. Kayo na po yung mag-judge kung okay siya para sa inyo. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto mong pasilip, let me know in the comment section below. And kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe to my channel because here, nagbibigay pa ako ng mga genuine reviews about iba't ibang mga loan apps. And kung subscribe kayo, at least hindi kayo mahuhuli pag nag-vlog ako ng loan apps, yung talagang maganda. Or you can also check this playlist. So, that's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!